Muling sumiklab ang digmaan sa kipot ng Hormuz. Kaninang umaga, nabigo ang mga barko ng Iran na basagin ng harang ng US. Pinatumba ng USJS ang barko kaya hindi na sila makagalaw. At ngayon, nagrereklamo ang mga opisyal ng Iran na, sinusubukan ng US na sirain ang negosasyon. Ngayong umaga, nag-airstrike ang US military at tinamaan ang ilang tanker na walang laman na sumubok dumaan sa harang ng US. Ngayon, dagdag pa ito sa mga pag-atake na nangyari kahapon kung saan winasak ng US ang mga imbakan ng misail ng Iran at mga imbakan ng drone ng Iran na matatagpuan sa baybayin ng Strait of Hormuz. Bago talakayin ang nangyari ngayong umaga, balikan natin saglit ang mga naganap kagabi. Sa mapa, makikita mo ang mga rehiyong tinagyat ng Estados Unidos. Kasama dito ang pantalan ng Bandar Abbas, isang mahalagang pantalan, at isla ng Qasem na ginagamit ng Iran para subaybayan ang Strait of Hormuz. Kasama din ang Bandar Kargan at Karuk. Sabi sa opisyal na pahayag, tinamaan ng pag-atake ng Amerika ng Huwebes ang drone launch sites ng Iran, coastal defense cruise missile sites, at mga radar. Sa simula, hindi talaga plano ng UAT gawin ito dahil nirerespeto nila ang tigil putukan. Nang lumapit ang mga barkong pandigma ng Amerika sa Strait of Hormuz, nagpakawala ang Iran ng missile, drone, at maliliit na bangka laban sa kanila. Tumugon ng Amerika sa pamamagitan ng depensibong pag-atake para pigilan ng Iran na umatake sa ibang barko at barkong pandigma ng Amerika sa inaharap. Narito si kalihim ng Estado Marco Rubio na magpapaliwanag ng dahilan ng mga pag-atake. Pakinggan natin. Sa tingin ko, ang punto dito ay kung halos walang pagtigil sa putukan. Siguro dapat itanong mo yan sa mga Iranian. Huwag mo akong tanungin. Hindi kami ang napaputok. Sila ang napaputok sa amin. Ang punto ko, kung paputukan mo ang isang barko ng US Navy, anong dapat namin gawin? Sabihin na lang ba namin, may tigil putukan. Hindi namin babarilin ang drone ninyo. Kalokohang tanong yan. Kalokohang posisyon yan. Siyempre, gumanti kami ng putok sa kanila. Sila ang napaputok sa amin. Yun ang inaasahan kong gawin. Tanging mga hangal na bansa lang ang hindi gumaganti kapag pinaputukan sila. At hindi tayo hangal na bansa. Inaasahan ba yon? O may binanggit ka bang pulang linya sa Iran na kung hindi nila masunod ang tigil putukan? Bro, malinaw ang pulang linya. Kapag nagbabanta sila sa mga Amerikano, pasasabugin sila. Ibig kong sabihin, gaano pa ba dapat itong luminaw? Kung nagpaputok ka, kung ikaw yung tao na naglulunsad ng misil, ano man ang tawag sa trabahong yan, at nandun ka at nagpaputok ka ng misil papunta sa Estados Unidos, at nakita namin ginawa mo yon, tatamaan ka namin. Siyempre, gagawin namin yon. Sino ba ang hindi gagawin yon? Maliban na lang kung gusto mong mapalubog ang mga barko mo. Ibig kong sabihin, hindi namin hahayaan na palubugin ng mga Iranian ang mga barko namin gamit ang mga maliit nilang, alam mo na, mga drone na pinapaputok nila. Alam mo, wala na silang Navy ngayon, pero nilalabas nila yung mga maliit na Boston whaler na bangka pang isda at sinusubukan kanilang dumugin. Pasasabugin namin ang mga bangkang yon kung papalapit sila sa mga barko namin. Hindi ko alam kung pulang nina yon, pero sana alam na nila. Kung isa ako sa mga Iranians sa mabilis na bangka at sinabi sa'yo na habulin ang US destroyer, malamang di ka makakaligtas. Sa tingin ko, yon ay isang pulang linya. Ngayon, ang pinaka-nakakatawang bahagi ng buong sitwasyong ito ay nasa lahat ng oras na ito, sinasabi ng mga politiko ng Iran na, ayaw naming makipagnegosasyon. Panalo kami sa digmaang ito. Ayaw naming makipagnegosasyon. Panalo kami sa digmaang ito. At sa sandaling, umatake ang Estados Unidos sa kung anumang meron sila. Wala naman silang Navy. May maliliit silang bangka, gaya ng sinabi ni Marco Rubio. At may ilang drone site at launch site sila. Pagkatapos umatake ng US sa Iran sites, tanong ng mga Iranian, akala ko ba nagdenegosasyon tayo? Bakit nyo kami ina-attack habang may usapan? Ganito rin ang nangyari sa pahayag ng ministro ng ugnayang, pandabas ng Iran, na agad lumabas matapos ang atake. Tingnan ninyo. Sa tuwing may nakahain na diplomatikong solusyon, pinipili ng US ang isang padalos-dalos na pakikipagsapalarang militar. Ito ba'y isang garapal na taktika ng panggigipit? O resulta ito ng isang spoiler na muli na namang nilinlang ang presidente papasok sa isa na namang kumunoy? Ano man ang dahilan, pareho lang ang resulta. Hindi sumusuko ang mga Iranian sa panggigipit. Sinabi rin niya sa larawang ito na ipinost niya kasabay ng pahayag, mali ang CIA. Ang inventarya ng aming mga misil at kapasidad ng launcher ay hindi 75% kumpara noong Pebrero 28. Ang tamang bilang ay 120%. Handa kaming ipagtanggol ang aming mga tao ng 1,000%, hindi ko lang alam ang kapasidad nila sa misil. Alam ko namang mas marami talagang alam ang mga nasa intelligence kaysa sa random na YouTuber. Simple lang naman ang tanong ko. Kung 120% na ang kapasidad ng Iran, ibig sabihin mas marami silang misil kaysa nung simula ng digmaan.
Bakit bumagal ang pagpapakawala nila ng misil sa huli ng digmaan? Bakit pa sila nag-iipon ng misil kung lumalakas naman kapasidad nila araw-araw? Simple lang ito. Hindi tumutugma ang sinasabi ng Iran sa kanilang mga ginagawa nung digmaan. Para sa akin, mas mahalaga ang ginagawa ng mga Iranian kaysa sa sinasabi nila. Pagkatapos ng pahayag kagabi, muli ring inatake ng mga Iranian ang UAE. Ito na ang pangalawa o marahil pangatlong beses na inatake ng Iran ang UAE mula nang magsimula ang tigil putukan. Lahat ng misil at drone ng Iran ay napabagsak. Ngunit sabi ng UAE Defense Ministry, may 3 nasugatan dahil sa debris. Ipinunto rin nila na simula ng digmaan, mga 500 ballistic missiles, 30 cruise missiles, at mahigit 2,200 drones na ang na-intercept ng air defenses ng UAE, nagresulta sa mahigit 200 sugatan. Sa kabilang banda, talagang mahusay ang depensa ng US Sere. Alam mo ba kung paano natin ito nalalaman? Kasi, bawat bansa sa Gulpo ay bumibili ng mga air defense system sa record na bilis. Tingnan mo ito. Si Sekretary ng Estado Marco Rubio ay kakapirma lang ng $25 bilyong na emergency na bentahan ng armas para sa Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar at UAE. 3 beses na nga unang ibinunyag na 8.6 na bilyon. Kasama sa package ang maraming Patriot missile interceptors, pero maring abutin ng ilang taon bago ito maihatid dahil limitado ang produksyon ng US. Mas mataas ang demand dito kaysa supply natin. Sa Iran naman, sunod-sunod ang masamang balita. Tingnan mo ang inilabas ng Central Command kaninang umaga. Sa kasalukuyan, may higit sa 70 tanker na pinipigilan ng puwersa ng US na makapasok o makalabas sa mga pantalan ng Iran. Kaya ng mga komersyan na barkong ito, magdala ng higit 100 at 66 na milyong bariles ng langis ng Iran na nagkakahalaga ng $13 bilyong. Dahil sa blockade ng US, nawawala ng Iran ng bilyon-bilyong dolyar na kita mula sa langis na labis nitong kailangan sa ganitong panahon. At bukod sa pera, kailangan din ng Iran ng mas malaking kapasidad para mag-imbak ng langis. Kaya gusto nila na ang ilan sa mga bakanting tanker na ito na nasa international waters ay bumalik sa mga pantalan ng Iran para magamit ng Iran bilang lumulutang na imbakan ng langis. Ibig sabihin, maaari nilang ikarga ang langis sa mga tanker na ito at hayaang manatili doon. Nagbibigay ito ng mas malaking luwag sa Iran at hindi na nila kailangang itigil ang produksyon ng langis kung may dagdag silang imbakan. Kung hindi, kung kailangan talaga nilang itigil ang operasyon sa mga oil field, ibig sabihin nito ay mawawalan sila ng malaking pera at kita mula sa langis sa hinaharap. Hulaan mo kung ano. Tinututukan ng US blockade ang ganitong sitwasyon. Kaninang umaga, may 2 barko na kapwa-tanker na nagtangkang bumalik sa daungan ng Iran para magkarga ng langis. Sa kasamaang palad, hindi sila nakalusot sa US blockade. Tingnan mo ang pahayag na ito. Pinatigil ng US forces ang motor tanker Sea Star 3 at Savida noong Mayo 8 bago pa makapasok ang 2 barko sa isang pantalan ng Iran sa Golpo ng Oman na lumalabag sa umiiran na US blockade. Ipinatupad ng Central Command ang mga hakbang ng blockade laban sa 2 oil tanker na may bandila ng Iran na walang kargamento na nagtangkang pumasok sa pantalan ng Iran. Isang US Navy F-18 Super Hornet mula USS George H.W. Bush ang nagpatigil sa parehong tanker matapos mapaputok ng mga tumpak na munisyon sa mga smokestack na nagresulta sa pagpigil ng mga hindi sumusunod na barko sa pagpasok sa Iran. Sa totoo lang, tingin ko ito ang footage na inilabas nila na nakikita ninyo ngayon sa inyong screen. Bukod pa rito, pinatigil ng US ang Iranian flag motor tanker na Hasana noong Mayo 6 habang papunta ito sa pantalan ng Iran sa Gulf of Oman. Muli, gumamit sila ng F-18 Super Hornet mula USS Abraham Lincoln at pinatigil ang mga walang lamang oil tanker sa pamamagitan ng sunod-sunod na putok ng 20mm kanyon. Hindi na bumibiyahe papuntang Iran ang 3 barko. Problema ito para sa rehimeng Iranian dahil kailangan bumalik ng mga tanker kahit walang laman para mapuno ng langis. At mukhang sobrang desperado na ang sitwasyon sa loob ng bansa. Kaya umabot na sila sa pagtapon ng langis sa dagat. May ilang ebidensya na tayong nagpapakitang nangyayari na ito. Pero bago natin tingnan yon, isang mabilis na paalala lang sa lahat na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito para mas maraming makapanood ng video na ito at sobrang nakakatulong yan sa amin. Ngayon, tingnan natin ang satellite imagery na ito. Natuklasan ang pinaghihinalaang malaking oil spill malapit sa Karg Island export hub ng Iran based sa satellite imagery na sinuri ng Reuters. Ayon sa mga mananaliksik, tinatayang 45 square kilometers ang lawak ng oil slick sa kanluran ng Karg Island
na terminal ng halos 70% ng Iranian oil exports. Patuloy ang tensyon sa Gulpo sa gitna ng sagupaan ng Iran at nagpapatuloy na naval blockades habang di pa rin alam ang sanhi. Hindi ako eksperto sa langis. At di rin sigurado kung aksidente o sinadya ito. Ang tanging alam ko lang ay malapit nang maubusan ng imbakan ng Iran at kailangan nila ng paraan para, alam mo na, maibsan ang pressure na yon. Kailangan nilang paraan para maibsan ang pressure at na yon, nakikita natin ito. Para kontrahin lang ang sarili kong punto, madalas nga may labanan sa Strait of Hormuz, kaya baka pagkakamali lang ito. Panahon lang ang magsasabi kung ano talaga ito. Kung makakakita pa tayo ng mas maraming langis sa dagat, masasabi nating hindi ito pagkakamali. Maaring bagong estratehiya ito ng Iran para hindi na kailangan isara ang oil field nila. Ngayon, para labanan ito, sinubukan ng Iran na atakihin o kunin ang mga barko sa Strait of Hormuz o Persian Gulf. Sa kasamaang palad, hindi yon ayon sa plano. Kahapon, inatake ng Iran ang isang oil tanker na pala ay Chinese. At ngayon, galit na galit ang Tsina tungkol dito. Tingnan mo ang kanilang pahayag. Sinabi ng Tsina na may mga mamamayan nila na kabilang sa crew ng oil tanker na inatake ngayong linggo malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry, mga Chinese crew ang sakay ng barkong tinamaan ng Iran noong Lunes. Wala pang naiulat na nasawi sa crew. Nagbabala ang Beijing na ang lumalalang labanan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay gumagambala sa isa sa pinakamahalagang rutang pandagat. Lugos na nababahala ang Tsina na maraming barko at mga crew ang na-stranded sa kipot ng ilang buwan. At hulaan mo, kaninang umaga, lalo pang lumala ang sitwasyon. Kakakumpis ka lang ng Iranian Navy ng oil tanker ng Chino sa dagat ng Oman. Ayon sa Iranian media na naglabas pa ng video ng operasyon, ang nakumpiskang oil tanker ay Ocean Koi. Ang barkong ito ay may kargang langis ng Iran nang makumpiska ng Iranian Navy. At bukod pa dyan, pagmamay-ari ito ng isang kumpanyang nakabase sa Shanghai na tinatawag na Ocean Kudo Shipping Company, na aktual na pinatawanan ng parusa ng Estados Unidos. Kaya wala talaga akong ideya kung ano nangyayari. Wala talaga. Hindi ko alam kung nagpapakitang tapang lang ang Iran sa pagpaparusa sa sarili nilang tanker. O may iba pang nangyayari na di natin alam. Pero positibo para sa Estados Unidos ang ginagawa ng Iran. Sinasamsam nila ang tangking pinatawan ng parusa na pag-aari ng kumpanyang Chino at isa pang tanker na may langis ng Iran. Medyo kahina-hinalang mga pangyayari. Pero hindi ko alam ang totoong nangyayari. Para sa akin, nagpapakitang gilas lang ang Iran sa pagsamsam ng sarili nilang barko. Parang gusto lang nilang mag-abiso sa ibang tanker at iba pang barkong pangkargamento na huwag dumaan sa Strait of Hormuz. Kung hindi, kukunin namin ang barko ninyo, tulad ng sa barkong ito. Itong paraan ng Iran para sabihin sa lahat na, Oy, ang Strait of Hormuz ay nasa ilalim ng kontrol ng Iran, nasa ilalim ng kanilang soberanya, at bahagi ito ng kanilang teritoryo. Sa totoo lang, hindi yon tinatanggap ng ibang mga bansa sa mundo. Hindi lang ng Estados Unidos, kundi pati ng mga bansang Europeo at syempre, ng iba pang mga bansang Asyano. Pakinggan natin si Sekretaryo ng Estado Marco Rubio habang nagsasalita tungkol dito. At hindi ko maintindihan kung bakit may hindi susuporta dyan. At tama lang na hindi niya maintindihan. Kaya may mga taong susuporta dyan. Mas malaking problema, inaangkin niyo ng Iran na sila ang may karapatan at kontrol sa isang pandaigdigang daanan ng tubig. Inaangkin nila na may karapatan silang kontrolin ito. Anong gagawin ng mundo tungkol dyan? Tatanggapin ba ng mundo na ngayon ay kontrolado na ng Iran ang isang pandaigdigang daanan ng tubig? Dahil kung handa nang tanggapin yon ng mundo, maghanda na kayo. Dahil may mga 10 iba pang bansa na magsisimulang gawin din ang parehong bagay sa kanilang mga pandaigdigang daanan ng tubig o sa mga pandaigdigang daanan ng tubig na malapit sa kanilang mga bansa. Hindi ka tanggap-tanggap na gawing normal ang bagay na yon. Kaya kung hindi dapat kontrolin ng Iran ang kipot ng Hormuz, ang tanong ay, ano ang gagawin ninyo tungkol dito? Ngayon, para maintindihan kung bakit ganito ang asa ng Iran ngayon, kailangan nating balikan at tingnan kung paano nakarating ang Iran sa kinalalagyan nito ngayon. Hindi lang ibig sabihin nito na bumalik tayo sa 1979 at 79 nung naganap ang Islamic Revolution. Sa totoo lang, kailangan nating balikan ang Qajar Dynasty na namuno sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano ang kanilang mga desisyon ay patuloy na nakaapekto sa Iran hanggang ngayon. Alam mo ba kung ano? Yan mismong ginagawa namin sa podcast naming. May ilang bahagi na kalalabas lang ngayong araw. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin ngayon, siguradong pakinggan mo ito. Pwede mo itong panuurin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo ring panuurin sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen.
Basta i-click mo lang ang video na nasa screen mo.